magandang araw po sa inyo. So, andito po ako ngayon para turuan kayo paano mag-assemble tsaka disassemble ng computer. So, ito, pinapakita ko muna kung paano, naka-turn on po muna yung computer tapos isi-shutdown natin na ayos. So, ayan, ako po yan, yung nasa camera na yan. So, naka-voice over lang po ako ngayon. Ayan yung mga klase ko. Gumagawa rin, so project rin namin. Ayan, sige, tawa. So, ayan, pinapakita ko na isi-shutdown natin muna yung computer ng proper. So, yan, shutdown muna natin. Okay. So, ayan, pagtapos, pag-shutdown, hugutin mo na yung power cable. Tapos, yung mouse, yung keyboard, yung VGA cable, which connects to the monitor. So, tanggalin natin ang ayos kasi minsan hindi natatanggal ng maayos na yung higpit niya. So, ayan. Gagawin ko dyan sa node is, hinugot ko syempre yung mga outlet sa kuryente. Kasi syempre baka mag-short or makuryente tayo. So, syempre safety first muna. So, yan. Binaba ko yung system unit para tanggalin yung screw. Tanggalin natin yung screw guys ng side cover para mapakita natin yung laman ng motherboard ng PC. So, yan. Pinatanggal ko na yung pangalawang screw. Next is pabuksan ko na yan. Ayan, nabuksan na. So, pasensya nga lang kasi medyo alikabukan yung computer natin eh. Lumang computer yan. So, ayan, yun yung computer natin ngayon guys, diba? So, babaklasin natin to. Tapos, mamaya, after ng mga ilang minutes, bubuuin ulit natin to. So, ayan, nag-start ako sa hugot muna ng fan. Ng 5 volts ata yan. Then, yung front panel. Ayan, hinugot ko. Audio, USB, tsaka yung mga front panel such as power switch, reset, HT LED, tsaka power LED. So, hinilog ko rin yung 24 pins ng power supply, then yung 4 pins ng power supply rin. Yes, para sa fan. So, yan. Kinabi ko muna yung mga wires para ma-manage. So, yan. After nun, tinanggal ko na, diba? Next is yung power supply naman, yung mga screws. So, ayan. Tanggal ko siya, unti-unti. Dahan-dahan lang rin kasi minsan may mga loose thread na screw dito. So, gently lang yung tanggal nyo. Ayan, so wait lang natin. Ayan, tanggal ko na. Ayan. Ayan, naiwan ko pa pala yung sa SSD. So may power cable din kasi dyan para sa SSD para magka-power siya. So ayan, tanggal na natin si power supply. So lapag muna natin dyan sa table. Next is yung screw ng SSD. Ayan. Tanggalin rin natin si SSD para tanggal talaga. Ayan, nahulog pa. So, ayan. Ayan na, natanggal na siya. So, tanggal si SATA cable. Ayan. Kingston pa SSD ko dyan. So, parang 480 gig yan. Tanggal ko yung SATA cable sa motherboard. Ayan. Then, ayan, pinakita ko yung ayan, pinakita ko yung buong structure ng motherboard. So, ang mga tatanggalin ko yung mga tinuro ko. Yung mga motherboard. Ayan. Tanggalin natin yung screw niya ng motherboard. Ayan. 4 na screw ata yan. Yes. Tapos may isang case rin dito na ingatan nyo lang guys kasi may mga screw kasi na pang power supply. Iba rin yung screw nila sa screw ng motherboard. So, may time na nangyari na in-screw niya yung gamit niya yung screw ng power supply, nilagay niya sa motherboard. Ay, anong nangyari? Ayun, na-loose thread siya. Tapos nasira yung part ng motherboard, ayaw na mag-boot ng motherboard. So, ingat lang guys sa pagtanggal ng mga screws natin. So, yan. Dito pala sa video na to, hindi ko natatanggalin yung CPU kasi medyo sensitive yung ko dyan yung cooler. Medyo may sira na. Pero madali lang naman yan. Hihilayin nyo lang yung mga bilog na yun. Ayun. So, yan, hinila ko na. Ayan, pinakita ko lang yung motherboard, tinaas ko na, pati yung IO shield, tatanggalin ko yan. Ayan, tanggalin natin. So, ayan, empty case. Pinakita ko pa, ayan, yung kaklase ko, sinigalin, nandun, kasilip. Next is, ikakabit rin natin sa front panel. Ayan. Medyo, nga lang talaga kasi luma na yung computer. Mahirap ikabit. Ayan, so pinipino ko muna para maganda yung lapat ng IO shield natin. Ayan, next is papasok ko natin sa motherboard. Ayan. Andyan yung mga import niyan. Ayan, yung rampa pala. Ayan.
So yung RAM, yan, ganyan maghugot, tapos saksak ulit na natin. Yan. So usually, pag may mga no display, tapos walang numlock, usually sa RAM problem yan. Kaya ang ginagamit sa RAM is ini-eraser natin siya. Or sa damit nga minsan may damit, pero recommended ko is eraser. So ganun lang magkabit ng RAM, guys. So yan, nilapat ko na siya sa IO shield. Ayan, screw na uli yan. Ayan, nahirapan na ako mag-screw. Kasi, yun nga, mahirap talaga ilapat. So, ayan, inuna ko muna screw sa taas. Next is, ayan, sa baba naman ng, sa may 24 pins, sa may PCIe. Next is, ayan, sa naman. Ayan, pinakita ko pala muna. Pinakita ko muna yung screw ng motherboard. Ayan, sa taas naman. Kaya tulad ng sabi ko kanina, may mga screw na ibang klase yung niya, yung pinaka ulo niya. Kaya nalulustrad yung iba eh. Next is yan. So 4 screws rin yung tinagal ko kanina, diba? So 4 pins rin ilalagay ko. 4 screws rin. 4 screws. Yan, dahan-dahan lang. Okay na. Next is yung power supply. Ayan, for sure power supply naman. Ilalagay natin dyan sa taas. So, dahan-dahan lang rin. May mga wires yan dyan. Ayan, dahan-dahan lang. And ilapat natin yung screw. Screws muna. Ayan yung ulo ng power supply. Oh. Iba yung ulo niya kumpara sa screw ng motherboard. So, yun, dun kayo mag-double ingat, double ingat. Tapos, ayan, tinuro ko dun sa baba kasi mas maganda yung pag-screw niya is X method. Yung pagtanggal ko na hindi siya X method, pero yun nga, pag sa pagkabit, mas maganda yung X method. Kasi minsan pag in-screw mo yan, ayun, ini-screw ko yan, pag inuna mo screw yan, tapos yung sa taas niya, minsan hindi nagpapatay yung screw. So, kailangan, after nung isang screw mo, doon naman sa kabilang side niya. So, parang left, right, ganun, X method. So, kabit na sa kabit na si power supply. Kinakabit ko na lang, then kakabit natin yung mga port niya sa motherboard. So, si power supply pala, siya talaga yung nagbibigay ng kuryente sa computer. So, tip ko lang rin sa inyo guys na pag mag-build kayo ng PC, since ito naman parang generic lang naman, kaya tsaka hindi siya masyadong matako sa kuryente, wala siya masyadong parts. Tip ko sa inyo is wag kayong magtipid sa sa power supply. So, kung magtitipid kayo sa ibang parts na lang, wag lang sa power supply talaga. Kasi nga, yan yung pinaka-importante sa lahat. So, pag may mga kidlat, may mga brownout, sa power supply mo nang punta dyan. Nakakasira talaga. So, yan. In-insert ko na yung 4 pins. Galing sa power supply. Medyo hindi lang kita. Pero, yun na. Ganyan yan. Ayan. Natatakloban lang ng kamay ko. Malaki kamay ko eh. Then, ayan. 24 pins naman ng power supply. Okay, to SSD naman. I-scroll ulit si SSD para hindi malaglag. Ayan, SSD. Buti naka-magnetic screw tayo guys. Kasi talaga, hindi naman sa nire-require ko yung magnetic screw, pero mas maganda talaga for computer sa assemble tsaka disassemble is naka-magnetic screw tayo. Kasi minsan may mga hinahawakan tayong bakal or ibang items sa computer tapos hindi na natin na-hold yung screw. So yun ang mas maganda. Syempre, may magnetic screw tayo. Okay, kinabit ko na yung power from power supply to SSD. Then, kabit ulit si SATA cable. Kabit natin dun sa SSD rin. Ayan. Sorry guys, medyo malikot lang yung camera ko. Pero, sana naintindihan nyo yung tinuturo ko. Ayan. So, next is, ayan, yung fan na isa. Yung fan na parang external fan yan. So, pampatanggal init rin. Kasi, alam naman natin, ng computer, pag nag-generate ng kuryente, may init, diba? Lahat naman, kahit mga plancha or ref, may init yan. So, kailangan niya ng fan, additional fan. Hindi naman siya recommended, pero yun nga. So, mga areas na, kunyari, sobrang init talaga, walang aircon, or mainit yung singaw, suggest ko sa inyo is mag-fan, magdagdagan ng fan sa computer nyo. Ayan, pinakita ko si audio jack. May nakalagay dyan na pin. Ayan, no? Sa pinakadulo. Yan yung audio. Ayan, ito naman si USB.
So, bawat buttons, bawat pins, I mean, may mga specified talaga na ano yan, na parang kung saan lang sila, doon lang talaga sila. So, hindi sila mag-shoot. Ayan, ito yung tinuturo ko. Si reset, si P-LED, si HD LED, tsaka si power. So, dito nagkakamali yung karamihan kasi nga, mahirap ikabit, tsaka maliliit yung mga pins. So, dyan, may nakalagay dyan na tutorial. Like, may guide dun sa baba. Ayun, tinuro ko. May guide dun sa baba. May nakalagay kung anong ilalagay nyo. So, sa bandang kanan, tinuturo ko. Sa bandang kanan, sa taas, nakalagay dyan is power switch. Tapos, sa baba niya, is reset. Ayan. So, panoorin muna natin. Ayan, reset muna yung una ko. Kasi nga, mas maganda sa baba mo nilagay para hindi mahirapan yung kamay mo magkabit. So, hanapin natin si power. Ayan, sa power switch. Lagyan natin siya sa taas ni ni reset. Next is, ayan, si HD LED. Sa tabi siya ni reset. I mean, sa tabi pala siya ni dun nga. Mahirap na ikabit. Ayan, sa HD LED nga. Sa tabi ni reset. Ayan, and next is P-LED. Sa tabi naman ni power. So, isa-isa lang talaga. Medyo mahirap yan. Marami akong experiences. Like, may mga tinuruan rin kasi ako. Diyan sila nagkakalituhan. Binaklas nila ng lahatan, tapos hindi nila mabuo. Dahil dyan sa front panel. Kasi nga, medyo maraming pins tsaka maliit. And next is, kinabit ko na yung mga keyboard, mouse, yan, VGA, cable, galing sa monitor. So, yung kulay blue na hawak ko yan, yun yung VGA, Virtual Graphics Array yung tawag dyan. So, kung wala yan, hindi siya magdi-display sa monitor, yung mga dinidisplay ng PC. So, yan, power cable, from power supply, sa outlet. Ayan, keyboard, yung violet. Mouse is yung green. So, may mga USB mouse tsaka keyboard na rin naman. Pero yun nga, sinasabi ko naman na luma tong unit na to, luma yung mga port niya. So, yan. Saksak na natin. Dahan-dahan lang din sa pagsaksak kasi nga baka makuryente tayo. Ayan. Next is yung saksakan naman ng monitor. Uy, yung cellphone ni nung partner ko, munti ka naman. Ayan. So, sorry sa phone mo, munti ka na malaglag. Ayan, inon ko na siya. Okay na siya. Ayun, nag-boot na siya. Ayan, saya siya. Nag-loading na yung Windows. Ayan, okay na. Tapos, continuation pala nung kanina, nilagay ko yung side cover, balik sa dati. Ayan, screw ali. Para hindi tayo pasukan ng mga daga since pag may mga naka-open yung screw natin, pinapasok lang ng sapot ng gagamba or yun nga, ihin ng daga. Diyan nasisira yung mga computer natin, lalo sa daga. Nag-short circuit yung mga parts natin. So, syempre, mas recommended rin na ilagay natin sa elevated yung computer natin. Tulad yan, nasa table yung computer ko. Yan. So guys, yan, okay na. Yan lang po. Thank you.